Kaibigan, welcome po sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Kasama ko po si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Vice President Maramparo ng Rotary Club of Lipa South, si Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, at saka si Camille Tumesa, who is celebrating her birthday today. At sa technical side naman po, nandyan si Dan Hugo, si JP, at saka si Jubel Trono. Nakalimutan ko pala yung acknowledge kahapon. And then, mga kaibigan, si Sergeant Ruel Villaruel, ang ating pong floor director. Ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa agrikultura. At ito po ay napakahalagang usapin na gusto ko pong encourage yung ating mga kabayan na tayo ho ay aktibong makiisa at makialam dito po sa programang ito sapagkat ito ay isang napakahalagang bagay sa ating mga Pilipino. Kaya ngayon pong umagang ito, ang aking pong kaibigan na si Maramparo ay inimbitan po ang galing sa Department of Agriculture at saka ilang mga farmers sapagkat ang advocacy po ng aming kasama rito na si Mar ay tungkol talaga sa agrikultura. At ibibigay ko po ang microphone kay Maramparo para siya mo po mismo ang magpakilala sa kanyang mga guest ngayong araw na ito at siguro siya rin magpaliwanag kung bakit inimbitahan niya itong ating mga bisita ngayon. Mar? Magandang umaga sa atin lahat at sa magandang gabi sa mga manonood mamaya. Ang aking pong naimbitahan na taga Department of Agriculture dito sa region na si Ma'am Elizabeth Gregorio nasa akin pong kanan at si Ma'am Telma Labio na Labio. Lambio. sorry. Lambio. At ang sumunod po ay ang aking pong kumpare at isa pong dalubhasang farmer sa Paddy Garcia sa pananim na paminta at kape at iba pa. At sunod po naman ay si Lamberto Liwag, taga Bulacan to. Pampanga yata. Doon taga rin ng mga liwag. Siya po ay eksperto rin sa paminta, kakao, lukban at lansones at iba pang mga pananim. At ang aking pong kaibigan si Mr. Efren Magabo Kasilag ay eksperto rin po sa pagtatanim ng nung siya ay nagsasaka pa at hanggang ngayon naman ay nagsasaka pa rin kahit na may nakakaluwag na sa paminta rin at kape at iba pang mga pananim. Ang ating pong kagalang-galang na advocacy po ay ang agrikultura din sa larangan po ng mga bigas, pagtatanim ng palay, ang ating pong kagalang-galang na nasa upuan sa sulok, kakanting makala at ating pong ipagpapatuloy ang ating programa sa pamagitan po ng ating kasama Jerry. Thank you very much, Mar. Palakpakan po natin si Maramparo. Ang laki ng gastos niya ni Maramparo sa pabalik-balik doon sa mga guest niya ngayon. So, dapat lang ay ma-recognize natin si Mar dahil nandoon ang kanyang pagmamahal talaga sa advocacy ito na mai-promote natin yung tuloy-tuloy na pagtatanim at buhayin muli natin yung pagtatanim ho ng iba't ibang mga crops na identified ho dito sa Batangas, particularmente po sa Lipa City. So, itanong ko lang sa Department of Agriculture sapagkat ngayon ay talagang time nyo ngayong sa panahon ng ating Pangulong Aquino dahil tinututukan niya yung programa ng agrikultura at halos sa lahat ng kanyang mga engagement ay palagi kong napapakinggan ang tungkol sa programa ng
agrikultura. So, dito sa Lipa, ano ang mga specific na mga instructions sa inyo or mga programang binabasa inyo ng Department of Agriculture, particularmente doon sa pagtatanim ng kakao, pagtatanim ng meron ba ritong programa kayo sa paminta at iba pang mga prutas na kilala dito sa Lipa City or sa Batangas? Pwede bang ma-share nyo sa ating mga tagapagsubaybay yung programang ibinabasa nyo ng Department of Agriculture galing sa taas para sa kalaman ng ating mga nanonood ngayon? Sino gustong sumagot? Si Beth? Magandang araw po sa ating lahat at sa mga tagapanood ng Up Batangas. Sa katanungan po ni Sir Jerry, bali po gusto ko munang ipakilala yung aming tanggapan. Sa pangunguna po ito ni Mrs. Digna Narbacan, ang aming REARC manager, or yung gusto ko pong sabihin sa inyo yung ibig sabihin ng DA-STIARC. Kasi po hindi siya kilala sa ngayon dahil dati po itong STIARC, ito po yung dating kilala bilang Citrus o yung BPI. So sa ngayon po siya ay nakilalang research center. Ang tawag po namin dito ay Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center. Kung saan po ito ay national. Bali po ang aming tanggapan ng Research Division ay nakabase lang sa Marawoy, Lipa City. Pero actually, dapat po kami nasa regional office sa Quezon City. So nakikisit po kami ngayon dito sa Lipa Agricultural Experiment Station kung saan yun ang original na BPI or Bureau of Plant Industry. So sa ngayon po, yung tinatanong nyo ng mga programa, ang coverage po ng STIARC ay national. Pero ang LAES po, local at national din. And then, kasama po ang Lipa sa aming tinututukan. Kasi po, Calabarzon ang area ng STIARC Region 4A. So pagdating po sa larangan ng kape at paminta, ang mas malaki po ang papel na ginagampanan ay ang ating City Agriculture Office. So kami po ay more on sa iba-ibang provinces, although nakikipag-tie up po kami sa City Agriculture Office. Pagdating po sa mga programa ng kape, paminta at iba-iba pang mga halaman. Okay. Ma'am, yung isa sa mga dahilan kung bakit marami sa ating mga magsasaka ang nagiging matamlay sa pagpupursige ng pagtatanim ng mga dating kilala sa probinsya ng Batangas, particularmente sa Lipa, yung kagaya ng lansones, paminta, at kakao, kape, dahil sa hindi lumalabas na hindi na profitable itong ganitong klaseng mga pagninegosyo or pagtatanim. Ngayon, alam ko na kayo is very crucial yung papel na ginagampanan nyo dito dahil kayo is more on research. Kaya nyong palakihin yung kanilang kita at pwede rin kayo mag-recommend ng mga support, mga assistance galing sa national government para buhayin itong ating mga magsasaka dito, dito sa mga pananim na ito. One tanong ko lang is, like for example, lansones na lang muna. Dahil alam ho natin na sa Batangas, sa Lipa City, ay napakarami ho dito mga nagtatanim ho ng lansones dito. At kung makikita nyo naman sa market ngayon, napakarami ho mga lansones na galing ho sa ibang bansa. So ang ibig sabihin ho niyan ay isang indicator yan na hindi maganda yung programa natin sa lansones. Kaya tayo ay napapasukan ng ibang produkto na galing sa ibang bansa. Pwede ho ba, ma'am, na magkanda ko talaga tayo ng, meron ba tayong research na ginagawa ngayon para yung mga lansones ho natin ay pwede sila na mamunga ng marami at maging matamis, maging malaki, at pwede rin silang pamungahin din ho na kahit hindi na doon sa season ng pagpamunga ng lansones para yung ating mga magsasaka ay ma-encourage natin sila na magtanim pa ng marami mga puno sapagkat alam nila na mayroong technology na pinoprovide ang national government tungkol dito sa pagtatanim ng lansones. Kasi ang dami ho talagang nakatiwangwang na mga lupa dito na pwede ho nating tamnan ng lansones. So ang kinakailangan ho dito ay
ipakita natin sa mga magsasaka natin na nandito kami, susuportahan namin kayo, magtanim pa kayo. At ang nakikita kong strategy dyan is yung support mechanism na ipoprovide ng Department of Agriculture, ma'am. So, pagdating po sa larangan ng lansones, doon po sa mga farmers na may mga existing lansones orchard na or lansonesan, ang ginagawa po ng ating national government ay tinutulungan ang mga magsasaka na i-rehabilitate ang kanilang lansonesan. Lalo na kung ito ay medyo may mga edad na ang puno at sila po, kasi pagdating po ng edad 50 pataas ng puno ng lansones, medyo nandyan na ang mga problema. Hindi na siya ganun ka-productive. So ang ginagawa po namin, tinutulungan namin ang mga magsasaka i-rehabilitate ang lansones. Paano po isinasagawa yon? Nagagawa kami ng research or kung minsan yung techno-demo na tinatawag, pakitang gawa, kung saan po ang mga farmers ay tinutulungan namin na sa iba-ibang pamamaraan ng pag-rehabilitate. Una po, kagaya po ng scraping or yung pagkakalos ng puno ng lansones kung saan may mga atake ng bark borer. And then, ang isa pa pong pamamaraan yung pagsisiit, yung tinatawag na pagsisiit or pruning. Tinatanggalan natin ng mga tuyo at saka mga may sakit na sanga ang puno ng lansones. Ang isa, pagka po naman naalis na natin o nakalos na yung mga maninira na nasa puno, yun po ay pinabobombahan natin ng mga angkop na pamatay kulisap or yung pong mga insecticides. Pero sa ngayon po, pinipilit po namin na sumunod tayo sa mga bagong programa ng gobyerno na huwag masyadong gamitan ng maraming pestisidyo or chemical. So ang isang paraan po yung tinatawag na integrated pest management, kung saan ang pagpuksa po natin ng mga maninira ay ginagamitan po ng monitoring, close monitoring, and then yun pong ginagamitan ng iba pang kulisap na nakakapatay naman doon sa kalabang kulisap or doon sa peste na nandoon na sa lansonesan. So, yun pong tinatawag naming trichogramma ay sinusubukan po namin, ipinapakita namin sa farmers kung yun ba ay magiging effective. Kasi nga po, iniiwasan na natin yung masyadong paggamit ng chemical. So, another pong pamamaraan kung paano namin matulungan ang farmers sa pagpapaunlad ng lansones, kung meron naman pong ibang farmers na interesado na wala pang tanim at gusto namang magtanim, yon. Ang tinuturo naman po namin yung paggamit ng mga makabagong varieties or uri ng lansones. So, nandito po yung tinatawag naming Duco variety. Yun po ay yung medyo makapal ang balat na kung saan po mabigat naman ang timbang. At kahit po siya ay hindi pa ganong kahinog, matamis na po ang kanyang bunga. So madami ang kuha sa Duco variety. Pero hindi pa rin po namin inaalis yung tinatawag nating native or Paite variety kung saan ito po ay mas madami sa Laguna. Kung saan po ito ay, kasi po ito ay juicy or makatas at saka matamis. Basta maganda po yung management sa kanyang puno. So, andiyan pa rin po ang Paite. And then, inintroduce na rin po namin yung Longkong variety which is galing po ito sa Thailand. Na siya po naman, ang karakteristik po naman niya, marami siyang mamunga. So, mas madami ang ibinibigay na produksyon ng Longkong variety. At ito po ay napag-aralan na naangkop din dito sa ating lugar, sa Lipa, sa climate natin at sa elevation natin. Ang isa pa pong ginagawa namin ay yung pong tinatawag na sanitation sa ating lansonesan. So napakahalaga po nito para matulungan ang farmers na yung kanyang lansones ay mapaunlad at mapadami ang ani. Okay. So ma'am, maraming salamat. Palakpakan po natin. Very comprehensive
yung kanilang ginagawang pag-aaral ho sa Department of Agriculture. Nga, itanong ko lang po kay Ka-Efren, sapagkat kay po Ka-Efren, base po dito sa title po ninyo ay isa kayo sa mga nagtatanim ho ng lansones. So, may tanong ko lang ho, ang ganda ho ng mga programa ng ating Research Division po ng Department of Agriculture. At nabanggit yung paano alagaan yung ating mga lansones, tungkol ho doon sa mga bagong variety na nais nilang introduce dito sa probinsya ng Batangas. May tanong ko lang ho sa inyo kung itong mga programang ito ay nag-cascade o bumababa sa ating mga farmers at ito ay nalalaman ito. Sa kasalukuyan po, sila po yung nagbibisita sa amin. Aha. Tungkol nga po dun sa lansones, sila po yung pumupunta lagi. Minsan. So regular ha? Galing ha? So talagang sinusuportahan pala kayo talaga ng Department of Agriculture. Itanong ko lang ho Ka-Efren, kayo ba ay organize yung mga magtatanim ng lansones dito sa Lipa, sa probinsya ng Batangas? Padre Garcia, sa Padre Garcia po, kami po bali, yung po aking namatay na tatay, yung po ang dating may lansonisan matatanda na, ay bali pakigaya po lang yun sa amin. Kami po, sa kasalukuyan po, ako po yung marami na rin tanim sa ngayon na sinasabi po nila na duko. Siguro po ang aking nakatanim ngayon, hibigit ko lang sa 1,000 puno. Na yun po na may nasa mga, siguro mga 8 taong edad na ngayon, hindi pa po namumbunga. Ma'am, kayo po ay bali nakafocus na rin ho kayo dyan sa lansones na yan at mamaya pag-usapan natin yung ibang mga prutas naman. Alam niyo ba kung mayroon ba tayong inventaryo kung ilang puno ng lansones meron ho tayo sa Batangas at kung wala ho, mayroon ba tayong initiative na ito ay pagtuunan natin ng pansin para medyo maging comprehensive yung ating programa. Kasi pag nakita natin na meron tayong 1 milyon na puno ng lansones dito sa probinsya ng Batangas, pwede natin itong i-capitalize para makahingi tayo ng pondo para mas lumalim pa yung ating research works or program para dito sa lansones na ito. Ma'am Beth, yung microphone kay Ma'am Beth. Actually po sir, pagdating sa lansones, mayroon kaming isang kasamahan din sa office na siya yung talagang nag-handle ng lansones commodity. Pero kasama rin po naman kami doon sa kanyang project. Organized po ba yung mga nagtatanim ng lansones sa Batangas? Bali po kami pa rin yung nag-start up mag-organize, and yung mga existing organization na medyo lamig na, kinuwan po namin, i-gather uli sila, i-minute, and then ini-strengthen po namin yung kanilang association, Farmers Association. Ang iba naman po ay cooperative. Kagaya po dito sa Halang at saka sa Duhatan, nagkaroon po kami dyan ng series of meeting and seminars kung saan inano po namin yung kanilang association. And then doon din po sa San Jose, Batangas. Yun nga lang po, actually, ang hindi ko masyadong masagot sa ngayon yung actual count na tinatanong nyo, how many trees. Pero meron po tayong inventaryo. Pero meron po tayo. And then ang amin pong is yung bus data. Yun po yung aming basis. Pero yun po ay binavalidate din namin. So, kasi po, kagaya doon sa kape, way back 1990 to 1992, nagkaroon po kami ng isang project, kumbaga survey and assessment ng fertility status. So, kagaya rin po sa lansones, inaano rin po namin yon, yung isinusurvey namin, ilan pa ba yung talagang actual existing number of trees. So, may record naman po ang ating high value commercial crop group sa OPA Batangas, Office of the Provincial Agriculturist ng Batangas, and then sa City Agriculture, kung coverage niya ay Lipa City lang. Magandang gabi po ulit. Ito pong yung akin po nasirang ama ay may inabutan na rin akong mga lansones na nagiging problema namin. Bukod sa matatanda ng puno, ay nahirapang magputi dahil matatanda na ang mga puno Kaya nga ang isang problema natin, tama kayo kung paano natin marirehabilitate at mabigyan natin ng motivation ng mga farmers na magtanim uli ng mga bagong puno.
Sapagkat yun nga, nabanggit ko na inabutan ko na sa tatay ko yung lansones. At bukod doon, ay nagiging problema rin namin ay yung mamumuti. At yung, pagkat kaya kami tinamad, yung mga anak na, tinamad na alagaan yung lansonisan, ay nauunahan pa kami ng mamumuti. Kaya yun ang problema ko minsan ng kapitalista. Kaya ka hindi magtanim ng lansones, ay napakaraming magnanakaw ng lansones. Talagang kuminsan pa nga, hindi pa yung hindi pa kailangan putihin, pinuputi na agad nila. Kaya yung aming lansonisa, napabayaan na namin. Pati yung aming kapihan, ganyan din ang aming... Pag ikaw hindi farmer, na ikaw mismo ang mag-aalaga at magbabantay doon sa lupa, at ikaw naman kapitalista na magtatanim, ay huwag ka na magtanim. Pagkat tsak na ikaw yung mauunahan ng tao. Pero yung mga katulad po ng ating guest ngayon, na sila mismo nag-aalaga, nag-aalaman, yan po ang magiging successful na farmer sa pamamagitan niya yung tulong. Ngayon, napakit po yung kanina yung tukol doon sa seminar. So, kayo po ay nagbibigay ng mga seminar. Saan po nanggagaling ang budget ninyo? So, bali po yung seminar na kinandak namin, yun po ay in coordination with the LGU. Yung problem po ng LGU, in particular po dito po sa Lipa, yung ginawa po namin, sila po mismo yung nag-identify ng problem doon sa kanilang barangay. So from the barangay, nakita nila yung problema and nakita nila kung ano yung kailangan ng barangay. So from there, nag-decide po sila na magkaroon po na, nakita po nila na ang problem doon, yung nga pong problem sa Lanzones, ay di po ini-request po nila ng seminar sa Lipa, pero yun po ay in collaboration with the LGU. So bali po, yung pong support na nanggagaling doon, yung po ay suporta ng LGU. So kami po doon sa center, ay yung pong technical assistance or yung technical part po noong production, yung pong seminar, kami po ang nag-handle noon. So bali po yun ay linkages. So pinapalakas po ng center yung ating linkage doon sa LGU. So yung pong training na yon and seminar was conducted in support po noong kung financial po yung pinakain po namin doon sa farmers, yung ibinigay po naming material sa kanila, yun ay from the LGU. So yun po, ganun po yung nangyari doon. So malaking bagay pala kung mapalagay sa mga priority projects ng ating mga mayors, ay yung agrikultura, ay din mapapalaganap natin ang agrikultura dito sa Batangas. Lalo tigit na matatanda na nga mga puno, katulad nung araw, sumikat tayo sa Sintures, tayo yung ating mga nyug, maraming nyug, pakaganda ng ating mga produkto. Pero yun nga, napansin namin, ay parang namamatay na ang industriya. Maraming problema ang mga farmers natin. At nandito nga ngayon po ang aking kaibigang Mar Amparo na titoong concern sa kape at saka paminta na talagang mahal na mahal niya. Mar? Magandang umaga po sa lahat. Magandang gabi sa mga manonood. Ang aking pong katanungan dito sa ating taga-agriculture, nung ako po ay bata pa, ang kasalukuyan po mga prutas dito na mga bayabas, cherry, at iba pang prutas. Lanzones meron na rin, pero ang ating mga paminta at saka kape, meron na rin ang panahon na yon na ang nababanggit nga ng mga ng lolo ko na siya nagsasaka pa nga ng palay, nag-aararo, mga kinanda pa nga ang palay. Nababanggit niya na ang kape ay dito lang nanggagaling yata sa Lipa noong araw. At nakilala ang kaping barako dito sa Lipa. At saka yung pamintang Batangas na matapang. Meron din taniman sa ibang lugar pero nangunguna ang Batangas kasi iba ang variety dito. Maganda ang lupa at maganda, malasa yung bagang aroma na tinatawag o bango ng produkto
ay nakukuhan lahat dito, hindi katulad sa ibang lugar na kulang ang aroma. Nung ako'y bata pa, ang kasalukuyang butil ng kaping barako ay halos ang butil ay gayahin liliit na ng bata ang isang butil. Ay ngayon wala nang, parang ko na lang yung parang butil na lang na mais ngayon na nangyayari. Parang ano ba naging problema? Katanong ko dito sa ating taga-agriculture, ano ba naging problema at naging production na nanganganib na kasi milyon o bilyon na yata dito sa kanina sa peace in order natin 14 lang ang murder ito bilyon na ang murder dito baka ating mabibigyan ng paliwanag sa taga-agriculture. Pagdating po sa larangan ng kape, ang dami pong naging problema talaga natin. Kung kaya bumagsak po ang industriya ng kape dito sa atin sa Lipa hanggang sa buong bansa na. Unang-una pong naging problema yung masyadong malikot na presyo. Yung pong presyo dito sa atin, umabot, idinidictate po yan ng world price. So, from the international down sa atin, nawala ng presyo noong panahong yon, 1985 to 1997, talagang bagsak po kasi nga ang presyo ng kape ay bumagsak din. So, bali po, ang pumangalawang problema, nawala ng interes itong mga magsasaka. Kasi, syempre, magsasaka tayo, gusto natin, kikita tayo, ay nalulugi. So, nagpalit sila ng iba't ibang pananim, kagaya nga po niyang paminta, lansones, kakao, at mga iba pang produkto, kung saan nung panahong yon siya ang may market. So, ang isa pa pong naging problema, yung ating industrialization dito sa Batangas, lalo na, ang dami na yung mga factories, and then yung land conversion po, ang isa pa rin, na kung saan ang mga agricultural lands ay na-convert na into subdivisions, yon, mga residential po. So, yan po yung mga naging problema. Kaakibat pa rin po yung ating climate change. So, nandyan din po yung mga atake ng pests and diseases, na ang mahigpit pong naging kalaban ng ating mga magkakape ay yung coffee bean borer at saka coffee bark borer. Ano po ba yung bark borer at bean borer ng kape? Yun po yung parang bukbok ang tawag nila sa Tagalog, na pumapasok po yun sa sanga o kaya sa puno ng kape. Umaano yun, tumutusok po siya. So pag nandoon na siya sa loob, mahirap na po siyang puksain. And then kung sa bunga naman po, yon, bata pa lang yung yung berry o yung bunga, inaatake na rin siya, lalo na kung matamis-tamis yung bunga niya, inaano na siya. And then pag nandoon na siya, mahirap na rin pong kontrolin. So ang nangyayari po, bumababa ang ani ng kape at saka ang kalidad ng kanyang bunga. Kasi po, pag once nandoon na nga yung maninira, yun po, hindi na siya hindi na siya naaani ng ripe o matured, and then yung lasa niya nababago na, ganun po. So yun po yung mga karaniwang naging problema. Kaya po bumagsak ang industriya ng kape. Pero yun po, sa ngayon naman, nag-start po ng 2000 hanggang ngayon, unti-unti po nire-rehab ng ating pamahalaan ang kape dahil napakalaki naman po ngayon ang kakulangan natin sa kape. So, ang atin pong demand ngayon ay umaabot ng 63,000 metric tons sa buong na po yun, worldwide. So, at ito po ay patuloy namang nag-i-increase ang pangangailangan sa kape ng 2% per annum. Kaya po, sa ngayon, ang pamahalaan ay maraming programa para ma-encourage ang mga magsasaka na ibalik yung interest sa pagsasaka ng kape or pagpaparami ng kape.
Dito po sa Batangas, ang pangunahin pong produkto nung araw na ako'y bata-bata pa ay ang kape, paminta at saka kakao. Tatanong natin ang ating mga pangkasalukuyang farmers at nagdaang mga farmers noong una pa man. Ano ba mga naging problema ng mga farmers kung bakit nawala na sa industriya? Magandang umaga sa inyo lahat, lalo mga gabi. Papasalamat sa lahat ninyo. Sa ngalan ng Lasunis po ay ang aking Lasunisan ay halos ay abot ng 5 hektarya. Kami 2,000 na yun. Ako lang naduktong. Ang aking Lasunis mababa. Isa pa may ako na rin ang nag-aalaga at ako may magtatrabaho, nasa baybay ako. Isa pa sa magtatrabaho, hindi maaaring natin paubaya. Punta tayo sa baybay. Kaya sa ngalan ng Lasunis ako'y sa amin lugar ako noong una rin pagtatanong ng Lasunis. Halos ay umabot na 2,000. Palpasay ako'y nakahit hindi magtuktungo, gaano Lasunis mababa para Christmas tree. Hindi na kayo mahirapang pagkakaya, pumutay, abutan ninyo. Yung pong nabanggit po niyo na kayo ay maraming tanim, wala po ba itong nagiging problema o problemang nagdaan? Ano po mga problema ng... Bukol-bukol ang katawan. Ay di alaga ko mo ng pagkakayod. Ano pong problema noon? Nagbubukol-bukol ang katawan? May mga uod na pino. Uod na pino na sumisira sa katawan? Tapos? Ay di para yung magapa, di yung kakayuran agad. Pagka po ito nanatili itong mga bukol-bukol na ito, namamatay po ang puno. Kasi yung mamatay. Ito po ang pumapatay sa puno. Yung pong... Una-una ito sa may fleksang ano, yun ang dapat mong agapan. Isang utig yung mahabaw yun. Anong mga buwan po ito umatake sa puno ng lansones para bago umatake atin pong malagyan ng puwersa para hindi na po makatake? Yung may jagat ng mapas, hindi galaan yung mapas, pagbukol-bukol na ako. Hindi kagad ako katawan ay pag jagat ko na sa pagbisita. Ano pong buwan naman ito nagbubukol-bukol? Parang galisuyaw. Mayo, mga Mayo. Wala akong kununay. Walang panahon. So dapat pala ay laging may bantay ito para huwag bumukol. Isa sa kamaryo, yung may laging araw-araw laging bibstahay kung milulugal. Laging susubaybayan. Susubaybayan natin na dapat pala ay maalagaan. Yun ang pagkaalam ko sa Lasunis. Tapos yung agapan yung kayaw. Yun naman pong sa tubig, hindi po naman may kakulangan din sa tubig ito. Wala akong problema sa tubig ko ano po bang ang lugar ng inyong pinagtaniman ng lansones? Patag po ba o dahilig? Patag-patag at medyo dahilig po, kaya po walang problema sa tubig. Ang problema, saan po nanggagaling kaya itong mga bukol-bukol na ito? Sa ilog po ba o sa mga nabubulok na mga dahon o bukal ho yun, parang bukal na. Parang bukal po. Yung pong bukal na yun hindi natin matuklasan kung saan nanggagaling. Hindi ko matuklasan kung saan galing yun pwede po nating pasagutin ng taga-agriculture. Actually po yung problema po ni tatay, sabi po niya ay tama po siya na yung ating lansonisan, kailangan siya ay talagang parang pag-aalaga nga po ng baby. So, ibig pong sabihin, pag tayo po yung nag-alaga ng baby, dapat po ay tayo ay mahilig mag-obserba. Ano pa? So, bago po dumating yung mga problema ng yon, kailangan po talaga handa tayo. Katulad nga po ng pag-aalaga, so lagi tayong handa kung anong dapat natin gawin. So, ang isa po sigurong magandang ginagawa natin bago natin alagaan yung ating halaman, alamin po natin kung ano yung kanyang kinakailangan para maiwasan po natin yung mga problema na ating kakaharapin. So, ibig po nung sabihin, dapat po nating tanggapin muna yung produkto. So, yun po ang acceptance natin. At dito naman po sa Batangas, sa Laguna, at saka dito sa mga areas po ng Calabarzon, particular nga po dito sa Batangas, na kung saan ay naging sikat yung lansones, at saka po yung mga ibang produkto katulad ng kape,
yun po ay tinanggap na natin na nandoon siya at maaaring tayo magka-problema. Pero doon po sa ginagawa, sabi nga po ni tatay, kanya pong laging inaalagaan. So, lagi po siyang alaga nga. At nandoon, kahit man po tayo ay nag-aalaga, nandoon pa rin yung dumadating po yung peste. Katulad nga po yun, maaari pong ito ay epekto din ng climate change. Ano po? So napapansin po natin na ito po ay naapektuhan talaga. Dahil kasi po, yun ay sabi nga po kanina, kung kailan dumadating yung borer. So yun po ay walang panahon na sinasabi na yan ay dadating. So kinakailangan talagang bantayan natin. Ano pa? At yun po ay sa pangangalaga po natin, maiiwasan po natin yung ating borer na yon. Ano nga po, yung sabi nga po niya, pag may nakita ka, tatanggalin mo na agad siya. So yun po yung isang pamamaraan. Sinasabi nga po kanina na yun po ay ang isang activity po noon, yung pong pagkakalis, pagtatanggal noong galis. Ano pa ang ginagawa? Lagi po natin babantayan para po natin maiwasan. At yan po ay whole year round talaga pong nangyayari yung pag-atake noong peste na yon. At yun po ay, sabi nga po kanina, yun po ay kinakalis at binubombahan. At ang pinakamahalaga nga po doon yung sinasabi nga pong integrated pest management. Yun po ay nangangailangan po ng alaga na natural at saka yung pong bali po yung sinasabi ng ating integrated pest management, yun po ay katulad po noong pagbabantay nga po, yun po ay isa sa integrated pest management. Lagi po nating aalagaan, bibisitahin yung ating area. Tapos yung pong isa, yung pagtatanggal nga po, pagkakalis. At yun nga po, ganun po siya at pagbobomba. So po, bali po itong ating lansones, kailangan po siya ay integrated ang approach para po makontrol talaga yung peste na yon. Dahil kung ang isa pong pamamaraan, katulad po ng paglilinis, mapapabayaan po natin, yun po ay magti-trigger din po ng pag-atake uli noong mga peste na yon. So ganun po siya. Dito po sa larangan ng paminta naman po dito kay Mr. Enrique Casilag, ang naging problema po ng paminta na didinig ko at nakikita ay ito pong paninira at halos